Hindi makatwirang pagkilos ng China laban sa Taiwan at Pilipinas. Dapat daw iwasan ng China yan, sabi ng Amerika mga kapatid, no? Partikular dito kay US Secretary nominee na si Marco Rubio, mga tol. Ito yung panawagan niya dahil ang sabi nga niya ay pinupwersa ninyo kami na kumilos laban sa inyo dahil sa ginagawa ninyong panggigipit sa Taiwan at saka sa Pilipinas na mga kaalyado namin mga tol. Ito ang ating panonoorin ngayon mula rito sa UNTV. No, samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag nating kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so panoorin na natin to mga kapatid mula rito sa UNTV News. There's the one thing I would point to here with regards to stability. If the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. No? Sabing ganon mga tol, kung seryoso daw talaga ang China, mga kapatid, no, manatili ang kapayapaan at hindi mangialam ang Amerika, no, sa mga nangyayari dito sa rehiyon na to, iwasan nila mga tol na gambalain pa ang Pilipinas at saka sa Taiwan para wala tayong magiging problema. Balikan natin mga tol yung sinabi Relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict. To avoid conflict mga tol. Then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. Yun ang tanging paraan. Kung ayaw ninyo na magkaroon tayo ng sigalot, magkaroon tayo ng conflict, wala kayong gagawin. O kaya itigil nyo na yung inyong mga ginagawang mga hindi makatwirang pagkilos laban sa Taiwan at sa Pilipinas. Ito ba isang babala mga tol? O isang paalala mula sa Amerika mga tol dito sa ginagawa ng China? Kasi nga sabi ng China dapat daw hindi nangingialam ang Amerika, no? Dahil ito daw ay third party countries at hindi naman daw to kabahagi nitong ating region o itong rehiyon na to. 'Di ba? Pero ang giit naman ng Amerika kaalyado namin 'yan . Meron kaming treaty na kapag sila ay inatake, susuporta kami. Kaya hindi nyo kami maaalis sa picture. Kung gusto ninyong hindi kami mangialam, kung gusto ninyong hindi tayo magkaroon ng conflict, tigilan ninyo yung ginagawa ninyong hindi makatwirang aksyon dito sa mga bansang to. Di ba? Sana maunawaan ng China yun. Dapat iwasan ng China ang anumang hindi makatwirang pagkilos sa Taiwan at Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng papasok na administrasyon ni Donald Trump sa Beijing sa pamamagitan ni US Secretary of State nominee na si Marco Rubio. Ano na banlawi? Ano na banlawi? Ayon kay Senator Rubio, kung talagang seryoso ang China sa pagpapatatag ng relasyon sa Estados Unidos at paghahanap ng mga paraan ng pakikiisa, hindi sila dapat gumawa ng anumang hakbang ng padalos-dalos. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines. They forcing us to take countermeasures, sabing ganon mga tol, dahil meron daw tayong commitment, meron daw silang commitment sa Pilipinas. Destabilizing, they are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines. Binatikos naman ng Beijing ang anilay hindi makatwirang pag-atake sa kanila ng Estados Unidos. Di na naman makatwiran. No? Ano ba yung makatwiran para sa kanila? Yung mang-angkin ng hindi kanila? Yun ba yung makatwiran para sa kanila? Malamang, yun talaga yung makatwiran sa kanila kasi nga baliktad ang utak nito mga to . Ayon kay China Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun, dapat magtatag ng tamang pagkakaunawa sa China ang panig ng Estados Unidos at itigil maging ang sapilitang pag-atake at mga kampanyang pagsira laban sa kanila. Nagharap naman ang ilang ibang klase talaga mag-isip mga tol, itong mga Tsekwa. Natawan ng Pilipinas at China sa isang bilateral consultation mechanism kaugnay ng South China Sea kung saan inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang talakayan bilang frank and constructive discussion o prangka at nakabubuting diskusyon. Sa naturang pulong, ipinaabot ng Pilipinas at China ang lubhang pag-aalala sa mga insidente sa South China Sea kamakailan lang. Halimbawa, yung pagpasok ng monster ship ng China, 'di ba, sa karagatang nasasakop ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipinas. Yun ba yung makatwiran sa kanila? 'Di ba? Yun ba yung makatwiran sa kanila at yung pagkakaroon ng alyansa para sa kanila hindi makatwiran 'yun? 'Di ba? Para lang mga tol sa ating mga Pilipino, dapat alam natin
yung totoo kesa doon sa mga nagpapakalat ng mga pro-China, mga trolls ng China na ginugulo lang yung isipan ninyo. Pilipinas at China ang lubhang pag-aalala sa mga insidente sa South China Sea kamakailan lang. Partikular na rito ang mga aktibidad ng dalawang Chinese Coast Guard vessel na tinaguriang monster ship na nasa loob ng Philippine Maritime Zone. Binigyan din ni DFA Undersecretary Teresa Lazaro na ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ay malinaw, gayon din ang pagiging handa ng bansa sa pagsasagawa ng pag-uusap o dialogo. Diba? Yun nga ang gusto natin dialogo Ang problema, etong mga kausap natin, mga tol, dialogo, pero iba naman yung magiging action nila after nung dialogo. Di natin alam mga tol kung inaano lang tayo nito, inuutulan talaga tayo nitong mga to Kaya kung titignan mo parang wala rin kasing saysay talaga yung paikipag-usap Well, kung yun naman ang kailangan gawin natin para maipakita din natin sa buong mundo na tayo na ikipag-usap, gawin natin yun. Sabi nga, naging mabuti naman daw yung pag-uusap at nagkaroon ng kapayapaan sa mga resupply mission natin dito sa BRP Sierra Madre. Pero sa kabuuan ng West Philippine Sea, mga tol, hindi pa rin tayo panatag. Kasi andiyan pa rin, labas-masok pa rin yung mga barko nila Sa kabilaan niya ng hindi maresolbang mga hamon at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang estado, bukas pa rin naman ang mga Pilipino sa diplomatiko at pragmatikong kooperasyon sa pagreresolba ng mga issue sa South China Sea. Samantala, inihayag naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang ilang impormasyong nakalap niya sa nakaraang pagpupulong sa National Security Agency. Kaugnay ito ng plano ng China sa rehiyon. Ang sabi po nila sa atin is China now is actively mapping out our underwater terrain. Oh? Yung pala, kaya pala merong submarine drone. 'Di ba? Tama nga yung hinala natin na minamapping nila mga tol yung ating mga karagatan. Ito, sabing gano'n submarine drone maaaring pinanghahanap ng China ng taguan sa gera. Sabing gano'n. Not only in the West Philippine Sea, in the Malacca Straits, also they're trying to go into the territories of Malaysia, in the territories of Indonesia, as well as the Philippines. Paliwanag pa ni Zubiri, isinasagawa ang mapping dahil archipelago ang Pilipinas kung saan maraming isla at malalalim na lugar sa underwater. Kasi pag magkagera, gusto po nilang, archipelago po tayo, napakarami po nating isla. Ibig po sabihin, marami po tayong malalalim na lugar underwater at yung hindi ganun kalalim na medyo reef area. So yun yung gusto nilang malaman kung saan yung mga lugar na yun at pwedeng doon sila magtago. Halimbawa yung mga submarine nila mga tol, kung sakasakaling magkakaroon ng gera, doon sila magtatago. Tapos mula doon, doon na lang sila basta-basta lilitaw para surprise bilang magpapakawala ng mga missile. So if they bring in a submarine, obviously the submarine can be lost. It can be, of course, it can run aground. And that is why they need to map these territories. Kaya ako, I'm presuming, personally, that they are using these drones to map out our underwater terrain within the Philippine territory. Yan ang nakakabahala. That is a national security concern. Diba? National security concern talaga. Naniniwala rin ang mambabatas na sinusubukan ng China ang limitasyon ng Pilipinas sa pagpapadala ng kanilang mga monster ships sa Ayungin Shoal. Sinusubukan nila limitasyon ng Pilipinas kung hanggang saan tayo mga tol kaya magtimpe. Kaya dapat anyang manatili ang pagpipigil sa panig ng Pilipinas. Yun yung sinasabi natin lagi, di ba? Dito sa mga reaction video natin. Kapag ang mga sundalo natin, mga tol, particular sa ating Navy, AFP, sila yung nakakaharap nitong mga Chinese vessel, mga tol. Kapag itong mga to ay hindi inisip ang kapakanan ng bansa at ang inisip lang nila yung ego nila na natatapakan kapag binabastos sila ng mga Chinese Coast Guard, mga tol, malalagay tayo sa alanganin talaga. No? Sinusubukan tayo ng China, mga tol, kung hanggang saan yung kakayanin natin pagtitimpi. Kasi kapag tayo ang una-unang magpakawala ng missile, mga tol, 'di ba? Pwede tayo makapagpalubog ng isang barko nila pero ano magiging kapalit nun? 'Di ba? Isang barko nila magiging kapalit nun. Pwede na nila tayo bakbakan, mga tol. Kahit sabihin natin meron tayo magiging kakampi na mga bansa, mga tol, pero yung damage pa rin, yung casualties pa rin. Ikaw, kaya mo ba na hindi ka makakatulog sa gabi at nag-iingat ka dahil bigla na lang may paparating palang missile na babagsak? 'Di ba? Ang hirap ng mga tol kung ano yung napapanood natin.
'Di ba sa ibang mga bansa na nagkakaroon ng kaguluhan ngayon, ayaw natin mangyari yun dito sa Pilipinas. Ulit dapat anyang laging paalalahanan ng Philippine Coast Guard na laging bantayan ng mga dambuhalang barkong ito ng China at tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda na lalayag sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Yeah. Asher Kadapan Jr., US. 'Di ba? Ito nga mga tol, dito sa isang report, no. Panoorin lang natin tong isang report na to mga kapatid. Mula rin dito sa Mayorya UNTV. ng mga Pilipino Yan, majority ng mga Pilipino mga tol, suportado ang hakbang ng ating gobyerno sa pagresolba ng issue sa West Philippine Sea sa mapayapang pamamaraan mga tol. Panoorin natin to. Mayorya ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng gobyerno upang maresolba ang issue hinggil sa West Philippine Sea na matagal nang inaangkin ng China. Ito ang lumabas sa pinakabagong resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group. Base sa resulta ng survey, 84% ng mga Pilipino ang suportado ang mga aksyon na ginagawa ng gobyerno upang igiit ang ating karapatan sa karagatang sakop ng ating bansa. Doon lang tayo sa mapayapang pamamaraan lang. Dapat andiyan pa rin yung presensya ng mga barko natin. Kaya ngayon ang dapat suportahan ng mga mambabatas para makabili ulit tayo ng mga panibagong assets natin na magagamit natin sa pagpapatrolya. Kung sakali may mga pumapasok na mga barko, kaya nating i-intercept, harangin at i-radio challenge, diba? Pero kung kulang tayo ng barko mga tol, paano natin lahat maharang yan? Pinakamarami sa mga sumusuporta ay mula sa National Capital Region na may 90%. Sinusundan naman ng Visayas na may 87%, Mindanao na may 83% at Luzon na may 81%. Isinagawa ang survey sa huling quarter ng 2024 kung saan lumabas rin na 71% ng mga Pinoy ang pamilyar sa issue sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Yun ang maganda nun, di ba? Yung awareness kasi mga kapatid, isa rin yan sa goal natin dito sa mga reaction video natin mga tol. Malaman ng sambayan ng Pilipino yung tungkol sa sigalot na ating nararanasan dito sa West Philippine Sea dahil nga sa ginagawa ng China. Hindi tayo against sa Chinese mga tol, linawin lang natin yan wala tayong beef, wala tayong sigalot sa kanilang lahi. Ang problema natin mga tol, yung ginagawa ng gobyerno ng China na pagpapadala ng mga barko nila dito sa West Philippine Sea at panggigipit sa ating mga mangingisdang Pilipino na pinapalayas nila, pangwa-water cannon nila. Yun ang pinaka-problema natin Hindi kasi nila kinikilala yung batas. Yung batas na nagsasabing ang Pilipinas ay may karapatan dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin na dapat ay irespeto sana ng China. Diba? Para wala sana tayong problema, wala sanang gulo. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.